Blessed morning po sa bawat isa mga kapatid. Isang mapagpalang umaga na naman ng Biyernes sa bawat isa. Hallelujah. Thank God. Uh, napakabuti po ng Panginoon. Wala pa rin pong personal gathering kasi po yun, hindi pa rin allowed dito. Kasi kahit doon sa company po namin, lagi po akong nagtatanong kung okay na po yung personal gathering. But ang sabi po ng amo ko is still not allowed. So mahirap pong hindi tayo mag-obey o hindi tayo mag-abide sa rules ng government mga kapatid. Kaya po hindi pa rin po tayo allowed din mag physical gathering. Although previous to Fridays ay nag-physical gathering na po tayo. Pero nag-announce ulit ang government na hindi muna allowed ang physical gatherings. At nakita naman po natin kahit sa news, sa college time, sa pinost ng government dito na hindi pa nga talaga allowed. So we need to abide sa rules nila at saka sa mga law nila mga kapatid, kasi biblically speaking naman na we need to submit to the governing authorities, diba, sabi ni Apostle Paul. Kaya po we need also to submit to their rules mga kapatid. Mas maganda pong nagsasubmit tayo or nag-abide po tayo sa ordinansa ng gobyerno mga kapatid. So we thank God for that. Hallelujah. Kaya po hintayin na lang natin ulit na pwede na naman pong mag-physical gathering na may social distancing. Maybe this end of this month, baka pwede na naman po ulit kasi yun, nare-reduce ulit yung mga infected mga kapatid. So we thank God kasi meron naman po tayong itong platform na ito na binigay ni Lord para magamit. Excuse me po, medyo makati ang lalamon ngayon. Na magagamit para po mahibagi pa rin ang salita ni Lord sa ating mga buhay. Amen. Kaya po bago po tayo mag-umpisa, para hindi po tayo magtagal mga kapatid, hallelujah, alam ko pong mga busy siguro ang bawat isa, but I know nasaan man kayo ngayon, nandyan man kayo sa higaan nyo pa, nakaupo naman po kayo, nagkakape na or nagbe-breakfast na, kung saang kayo kung komportable mga kapatid, hallelujah, is praying na God will give you the focus to hear the words of God at this very moment mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness, for your goodness in our lives, oh God. We thank you for who you are in our lives. You are a great God. You are an awesome God in our lives. Hallelujah. You are a loving God. You are a gracious God, O Lord. And that's why you are worthy to be worshipped. You are worthy to be exalted, God. Your holy name, O God. Lord, we thank you once again for this wonderful opportunity, wonderful morning that you've given unto us, Lord God, a privilege to worship your name even though we are far each other, oh God, because of this pandemic, oh God. But Lord, we thank you for this platform that you've given unto us, Lord, to be used to worship your name, to bless your holy name, oh God, na kahit po magkalayo-layo po ang bawat isa, ay nakakapag-worship pa rin kami sa iyong pangalan, Panginoon, through this platform, oh God. Lord, thank you even for the heart of worship that you given unto us, oh Lord God. Dahil po, Panginoon, kahit po magkalayo-layo po kami, Panginoon, even though social media lamang po, Panginoon, ay Lord, hallelujah, binibigyan mo pa rin yung eagerness namin para hanapin ang iyong mukha, para hanapin ka sa aming mga buhay, Panginoon. And that's why, Lord, we thank you so much, oh God, for the heart of worship that you given unto us, oh Lord God. Lord, as we start this service, oh God, hallelujah, we are praying for each other, oh God, na saan man po sila komportable, Panginoon, hallelujah, sa lahat po ng naka-in-tune at nanonood, Panginoon, for this live streaming, oh God, Lord, I pray for their focus, I pray for their connections, I pray for their gadget, oh God, that Lord,
hindi po malulos ang connection, hindi po maglulubat ang gadget nila, Panginoon. Bagkus, Panginoon, matatapos po nila ng maayos at mapapakinggan nila ng maayos ang iyong mga banal na salita, Panginoon, na magririma rin po sana sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, at may apply din po ng bawat isa ang mapapakinggan nila, Panginoon. Lord, I pray, or dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong lingkod, ang hallelujah, ano man po yung kahinaan ko sa buhay. Lord God, sana hindi po ito makita, bagkus, Panginoon, your glory will be seen, ikaw po ang makita sa aking buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless every one of us na makikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Hallelujah. Sana po, Panginoon, pagkatapos ng message na ito, Panginoon, Lord God, I pray yung mga nabibigatan, may mga nararamdaman, Panginoon, may mga problema sa buhay, Lord God, ay ma-relieve through your words, O God. Lord, this is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. The previous Friday, or the last Friday, I share with you the 3 level or categories of love. Na pag-aralan po natin, mga kapatid. Ang topic po natin last Friday is about love. Then I speak about the theme na 3 level or categories of love, beloved brethren. Napakinggan po natin doon, 3 level ang love na binigay ko po. The first level is the eros love. Ito po yung delikadong love because it is a physical attraction, sexually attraction, mga kapatid, na love. Yun ang gusto niya lamang po. Napag-aralan po natin doon na sina Samson, sina David ay na sidetrack or na biktima ng eros love. Ito po yung level ng love na napakapangit po, mga kapatid. Is more about the sexual love, mga kapatid. Sexual harassment. Napag-aralan po din natin yung tinatawag na phileo love, yung brotherly love, friendly love. Hallelujah. Na okay na rin to. Magaan na rin to, mga kapatid. Napag-aralan po natin dyan that brotherly love na yun nga, sina David at Jonathan, di ba? Isang mag-best friend na maganda rin po yung pagsasamahan. Pero alam niyo po ba, ang friendly love or the brotherly love, mga kapatid, is may hangganan din minsan. May mga magkaibigan din nag-aaway. May mga magkakapatid din nag-aaway. Yung love minsan nasisira pa rin. Hindi pa rin po pala sapat ang brotherly love. Although, kailangan po natin magmahalan bilang magkakapatid, pero minsan mayroon pa rin hangganan ang brotherly love. Pero ang tinatawag na agape love, the 3rd level of love na napag-aralan po natin, ito po yung pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin, that God love us who we are. Even though we are a sinner, God love us. So, ang agape love ay walang hangganan. Na ibig sabihin, mamahalin mo ang isang tao kahit sino pa siya. Yung tinatawag na maging sino man siya, you will love him or her. Walang bises, wala kang tinitignan na batayan, bagkos mamahalin mo siya kahit sino siya o kahit sino siya sa iyong buhay. Kahit pangit ang ugali niya, kahit masama siyang tao, you will love him or her, beloved brethren. So sa umagang ito, mga kapatid, allow me also to share again a topic na tinatawag nating love one another. Hallelujah. Isa pong maganda, kung noon ay last Friday is about love. Ang topic naman po natin ngayon sa umagang ito is about love one another. Pagmamahalan po ng bawat isa. At ang tema po na gusto kong ibahagi po sa kalagitnaan natin is a theme. It goes like this: reasons to love one another as a Christian or as a followers of the Lord Jesus Christ. Rason kung bakit tayo po ay magmamahalan bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At ang text po natin ay matatagpuan sa John chapter 13 verses 34 to 35. It says in John chapter 13 verses 34 to 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." In verse 35, "By this all people will know that you are my disciples, if you love for one another." May the Lord bless His words today, beloved brethren.
Hallelujah. So, pag sinabi po nating reason, kinuha ko po yung team na reason, beloved brethren, kasi ang ibig sabihin po ng reason, it is a statement presented in justification or explanation of a belief or action. Ito yung nagpo-prove. Ito yung rason. Amen. Pag sinabi mong reason, beloved brethren. So, bakit ka nagre-regalo sa isang dalaga? Mayroon kang rason. Kapag ikaw ay isang binata, parang ganun lang yon. Amen. Bakit ka nagtatrabaho? May rason kung bakit ka nagtatrabaho. Maaring gusto mong makatulong sa pamilya mo. Maaring ang rason ay mabili mo yung gusto mo o mabili mo yung luho mo, mga kapatid. Bakit ka nagsisimba? May rason kung bakit ka nagsisimba. Amen. Maaring ang rason kung bakit ka nagsisimba ay makita mo si sister or ano ba ang rason? Para mapupurihan mo ang Diyos sa iyong buhay o may mga rason kung bakit. Amen. So sa umagang ito mga kapatid, ano ba yung rason kung bakit ka rin na nakikinig ng salita ng Panginoon? Amen. So reason. Pag sinabi po kasi natin reason, ito yung rason kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Ito yung justification mo. Ito yung pruweba mo mga kapatid, kung anong gusto mo. So sa umagang ito, I will share or I want to share 2 reasons to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ. The first reason to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ is loving one another reflects Christ in our lives. Yung pagmamahalan pala ng bawat isa ay nagre-reflect si Kristo sa ating mga buhay. Sino po dito ang Kristiyano na o followers of the Lord Jesus Christ? Pag sinabi mo kasi followers of the Lord Jesus Christ, yung mga taga-sunod ni Kristo. Ito yung mga Christian. Marami pong Kristiyano, hindi ko alam kung Kristiyano talaga, nagsasabing Kristiyano sila. Kasi pag sinabi mong Kristiyano, you are a followers of the Lord Jesus Christ. Right? Tama po ba? Kaya po yung nagamit ko po dyan, followers of the Lord Jesus Christ. Reason to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ. Totoo po ba tayo po'y tagasunod ni Kristo? Totoo po ba tayo mga Kristiyano na talaga? Kasi maraming nagkikristyanuhan lang mga kapatid. Maraming nagkikristyanuhan lang. Kaya po yung nagamit po dito, loving one another reflects Christ in our lives. That is the first reason to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ. It reflects Jesus in our lives if we love one another. Amen. Sa verse 34, ang sabi po doon mga kapatid, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Sino po yung nagsabi yan? Si Jesus Christ po mga kapatid. Ibig sabihin po pala, kapag tayo po'y nagmamahalan ang bawat isa, ang nakikita or ang nagre-reflect ay si Jesus sa ating buhay. Amen. Loving one another reflect Christ in our lives. Dito kung titignan po natin mga kapatid, it is not a new kind, pag sinabi po natin, dito is a new kind of love. Kung titignan po natin, mayroon na pong command noon about to love each other. Even in the Old Testament. Kapag titignan nyo po sa Old Testament, mga kapatid, kasi ang sabi kasi niya dito, a new commandment eh. Hindi po ito bago. Hindi po ito bago, mga kapatid. Jesus Christ had set the example for His disciple. Nagsisit lamang po ng example si Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciple.
Kasi ang sinabi niya po dyan mga kapatid, a new commandment I give to you that you love one another. It is a command. Just as I have loved you. Magmahalan po ang bawat isa, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen. So, it means reason to love one another as a Christian or a followers of the Lord Jesus Christ, that Jesus reflects in our lives if we love one another, beloved brethren. Diba? Sabi niya, love one another as I have loved you. Magmahalan kayo o bawat isa kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. So Christ's instruction to His disciple, ito po yung sinasabi niya dito. Ini-instruct niya yung kanyang mga tagasunod, mga kapatid. Yung kanyang mga disciple o kanyang mga followers o yung kanyang mga alagad na magmahalan po ang bawat isa. Na hindi po magsakitan ng bawat isa. Na hindi po magchismisan ng bawat isa kapag nakatalikod. Na hindi po magsiraan ng bawat isa kapag nakatalikod. Bagkos ang sabi niya, magmahalan po ang bawat isa. Ito po yung gustong mangyari ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? If we love one another, Christ reflects in our lives. Ano ba yung mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na magmahalan ang bawat isa? Alam niyo po ba, kahit sa Matthew chapter 5, verses 43 to 45, ano ang sabi po doon? You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Kapag minahal po natin, mga kapatid, ang ating mga kapitbahay, sabi dito, ang ating mga enemy, ang ating mga kaaway, sabi niya, Christ reflects in our lives. But I say to you to love your enemies and pray for those who persecute you. Ano yung instruction ng Panginoong Jesucristo? To love our neighbor. To love even our enemies. To love our brothers. Hindi po ba? So that you may be sons of your Father who is in heaven. Tingnan nyo, mga kapatid. If you love your neighbor, if you love one another, if you love even your enemies, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tatawagin kang anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay inaaway mo lagi ang iyong kaibigan, inaaway mo lagi ang iyong kapitbahay, inaaway mo lagi, ay hindi ka totoong Kristiyano. Kung ikaw ay mapanirang puri, kung ikaw ay parang sinasabi nilang hunyango, kung saan ka nakadikit, kung sino yung kasama mo, wow! Nagkikipag-usap ka doon ng maayos, pero sinisiraan mo sa kabila. Pero pag pumunta ka naman sa kabila, naninira ka naman sa kabila. It is not love. It is not love. It is not, or hindi po nagre-reflect si Jesus sa iyong buhay. Because loving one another reflects Christ in our lives. Sinabi dyan, di ba? Sa verse 34, I have loved you, so you also are to love one another. Ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo. At si Jesus Christ, sinabi pa niya na, love your enemies, love your neighbor, as you love yourself. Tignan nyo yung mga kuman niya. Tignan nyo yung mga bili niya, mga kapatid. Minsan, kapitbahay, mahirap nang mahalin. Bakit? Mga kapitbahay, minsan, pinagkikismisan ka. Minsan, mga kapitbahay, pinagdadamutan ka. Minsan, ang kapitbahay, sinisiraan ka. Minsan, ang kapitbahay, tinatambangan ka, wala hindi ka bibigyan ng daanan. Minsan, ganyan. But still, the Lord Jesus Christ command us to love them. Ang sabi pa niyan, even those people who persecute you, love them. Ang sabi niya, mahalin mo pa rin sila. Amen.
Dahil kapag ginawa po natin yon, nagre-reflect at nakikita talaga nila na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag nakita talaga nila, nagre-reflect na tayo po ay talagang totoong Kristiyano. But, if we are not doing that, if we are doing in the opposite way, not to love them, not to embrace them, not to help them, beloved brethren, you are not a true followers of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko po kanina, maraming taong nagkiklaim that they are a Christian. Maraming taong nagsasabing Kristiyano ako. Saan ka naging Kristiyano? Maraming taong nagsasabing Kristiyano ako, but they cannot love their brothers, their sisters. Kapag may nagawang maliit na bagay, sinisiraan na. Maraming Kristiyanong nagkiklaim, I am a Christian. Ganito ako. Assemblies of God, Church of God, kung ano-anong sinasabing mga organization. But, this is not the proof that you are a Christian. That is not a proof that you are a followers of the Lord Jesus Christ. Ang sabi dito, reflect Christ in our lives. Nakikita si Kristo sa buhay natin kapag tayo po ay nagmamahalan. Diba? So, yung command ng Panginoong Jesucristo that we need to love each other, we need to love one another, beloved brethren. Kapag ginawa po natin yon, nagre-reflect po ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, ibig sabihin, kapag hindi po nagre-reflect si Kristo sa ating buhay is hindi po maganda. Amen. Sa Leviticus chapter 19 verse 18, makikita po natin na itong commandment na ito ay nasabi na ng Diyos noon sa kanila. Kaya hindi po ito bago na kautusan. Amen. Ano sinabi sa Leviticus chapter 19 verse 18? You shall not take vengeance or bear a grudge against neighbor as yourself, against the son of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. Sinabi na ng Diyos noon pa sa Old Testament. Kaya hindi po ito bagong kautusan. Huwag kang gumante sa ibang tao, sabi niya, o sa kapatid mo. Minsan, ganun tayo eh. Yun bang nasasaktan ka, yun bang nasaktan ka, gumaganti ka. Alam niyo po ba yung gumaganti, sobra-sobra yung ginagawa. Kaya kapag nagchismis, may dagdag at may bawas. Kasi gumaganti eh. Gusto niya siraan yung isang tao. But, if we love them, or if we are followers of the Lord Jesus Christ, walang Kristiyanong gumaganti. Hello? Andito po ba tayo? Dapat walang Kristiyanong gumaganti. Huwag kang gumante. Hindi po maganda ang gumante. Dahil ang sabi ng Bible, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pray for those who persecute you. Love those who persecute you. At kapag ginawa mo yan, nagre-reflect na talaga si Jesus sa iyong buhay. So napaka-importante pala mga kapatid, bilang isang Kristiyano, na huwag tayong gumante. Huwag. Kasi ang utos ng Panginoong Jesucristo, love your enemies also. Diba? Kung kanina sinabi niya na, love your neighbor as you love yourself, may isa pa siyang sinabi, love even those who persecute you. Pray for those who persecute you. Love your enemies. Ay, masakit.
Masakit mahalin ang kaaway, di po ba? Mahirap tanggapin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, wala pong dapat Kristiyano na gumaganti. Wala po. Leave it to the Lord. Pray for them. Pray for them. Huwag kayong gumanti. Ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Amen. Vengeance is mine, sabi ng Lord. Kaya, wag po kayong gumaganti. Bagkus, mahalin nyo po ang iyong mga kaaway, ipag-pray nyo po ang mga kaaway. Sabi ko sa inyo kanina, kung may mga kapitbahay kayong sabihin na natin hindi maganda ang ugali, minsan sumpungin, minsan madamot, di ba? Minsan nakakaranas tayo ng ganyan. Minsan kahit yung daan na lalabas ka sa iyong bahay na may daanan, sinasaraduan na yung daan. But still pray for them. Lalong-lalo na po dito mga kapatid na tayo mga bilang Kristiyano na. Lalong-lalo na po pag mga kaparehas nating Kristiyano, or lalong-lalo na po kapanalig at kasama natin sa pananampalataya, we need to apply the word love one another or love each other. Hindi kapag may tampuhan kayo, wala nang pansinan. Hindi kapag may tampuhan kayo, siraan na ang bawat isa. Labasan na kung ano yung bulok ng bawat isa. So how could we prove that we are a Christian? How could we prove that we are a followers of the Lord Jesus Christ? Na kapag may kunting hindi pagkakaunawaan, nagsisiraan na. Labasan na ng bulok. Labasan na kung ano yung nakaraan. Then yet, we are claiming we are a Christian. Then yet, we are claiming we are a followers of the Lord Jesus Christ. No. Totally wrong. Totally wrong. Hindi po maganda. Hindi po maganda mga kapatid. Alam niyo po ba that if you pray for those who persecute you, if you love your enemies, then truly reveal that Jesus is Lord of your life. Kapag nakayanan mong ipinag-pray yung mga taong nagpe-persecute sa iyo, kapag nakayanan mong ipag-pray o mahalin yung mga taong sumisira sa iyo, it reveals, it reflects Christ in your life. Totoong tagasunod ka ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi alam niyo po ba that even si Apostle Paul, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, Christ love working in us more than words. It is an action. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, hindi lamang po sa salita. It is an action. Kaya po nga ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1, kapag wala pong love, ang sabi po doon, even you speak in tongues of men and of angels, but at the love, sabi niya kung walang pag-ibig, ang sabi niya noon, you are only a noisy gong or a clanging cymbals. Iingay ka lang. Useless. Kapag wala daw love, sabi ni Apostle Paul. So Jesus Christ, the love of Christ in us is not selfish. The love of Christ is not selfish. It is understanding. It is forgiving. And it will give us the heart that is willing to sacrifice. That is the love of Christ in our lives. Amen. Kaya nga sinabi rin na Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 na even you give or you sacrifice your own life to somebody, but if it is without love,
Sabi niya, you gain nothing. You gain nothing. Wala kang napala. Wala kang mapapala. Amen. Because the love of Christ, sabi ko sa inyo kanina, it is not selfish. It is understanding. It is forgiving. And it will give us the heart that is willing to sacrifice. That's why, if we love our enemies, if we love one another, if we love those people who persecute us, it reflects Christ in our lives. It reflects Christ in our lives. Nagre-reflects ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. O nakikita ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay kapag tayo po'y nagmamahalan ng bawat isa. Kapag tayo po'y nagtutulungan ng bawat isa, nakikita ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Bakit? Minahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo na kahit tayo po'y makasalanan. Amen. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan na kahit ang dami nating kasalanan because of His love with us. And even His own life, He sacrificed because Jesus Christ loved us more. Hindi po ba? Kaya ang sabi niya, I have loved you, in verse 34, you also are to love one another. Amen. Yun po yung kumanya. Minahal ko kayo. Kung ano yung pagmamahal ko sa inyo, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa bawat isa. Ano ba ang pagmamahal ni Kristo sa ating mga buhay? Sabi ko sa inyo kanina, Christ's love is not selfish. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil nakikita niyang nagsisimba tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos, nakikita niya dahil every Friday nasa church ka. No. Minahal tayo ng Diyos, hindi nakita niyang nag-offering ka. Minahal ka ng Diyos, hindi dahil sa nakikita niyang nagtatites ka. Minahal ka ng Diyos kahit sino ka man. Minahal ka ng Diyos kahit wala siyang napapala sa'yo. Hindi kagaya ng ibang tao, mamahalin ka lang dahil may napapala siya sa'yo. Diba? May mga taong ganyan. They will love you because they get something with you. But the Lord Jesus Christ loves us even without taking with us. Minahal tayo ng Diyos na kahit wala tayong nabibigay sa Kanya, God still loves us. That's why His love is not selfish. His love is understanding. Naintindihan niyang makasalanan tayo. Alam niyang nagkakasala tayo. He understands us. Eh, tao ngayon, magkasala ka lang ng konti. Sisiraan ka pa. I-chismis ka pa. Ikukwento ka pa. But the love of Christ is understanding. Na kahit nakagawa ka ng kasalanan, still the Lord Jesus Christ love you. Pero ang tao, nakagawa ka lang ng konti, may alitan lang kayo ng konti, I tell you the truth, even Christian, may kunting pagkukanawan lang, nawawala na po yung love. Siraan dito, siraan doon. And that's why Apostle Paul tells in the 1 Corinthians, kaya po nagkaroon ng division ang church. Because nawala po yung love sa kanila. Kaya po dito sa chapter 13 ng 1 Corinthians, mga kapatid, another problem of the church of the Corinth. Alam niyo po ang nangyari. Even though they have the spiritual gift, but they misuse their spiritual gift. Wala na pong love. Patangisan na ng talino, patarisan na ng spiritual gift, na wala na po yung love. Ganyan po ang mangyayari. Hindi na po magre-reflect si Jesus or si Kristo sa ating mga buhay kapag hindi po natin na-apply ng maayos ang pagmamahalan po ng bawat isa. Jesus proved His love to us by laying His own life on the cross. Jesus proved His love with us by laying His own life on the cross. In 1 John chapter 13 or 1 John chapter 3 verse 16, ang sabi niya, by this we know love, that He laid down His life from us
and we ought lay down our lives for the brothers. Ang sabi diyan, binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin. At ang sabi niya, dapat tayo rin po, kaya rin po natin isakripisyo ang buhay natin para sa pagmamahal sa ibang tao o parehas nating mananampalataya. Masakit isipin na lagi nating napapakinggan ang pagmamahalan ng bawat isa. Pero wala po tayong nai-apply sa ating mga buhay. Na kapag dumating yung time na masusubok ang ating pananampalataya, na kapag may mga bagay na alitan na konti lang, nawawala na po yung pagmamahalan ng bawat isa. Kanya-kanya na, wala na yung pagtutulungan. Sinabi nga ng matatanda noon, kahit nakagawa ka ng 1,000 magandang kabutihan sa isang tao, nagkasala ka lang ng isa, nabubura po ang lahat. Sabi ng matatanda noon. Pero sabi ko sa aking sarili noon, paano kaya sa buhay ng mga Kristiyano? How could we apply the word love one another? Ang sabi dito, the first reason to love one another is it reflect Christ in our lives. Nagre-reflect ba ang buhay mo o si Kristo sa iyong buhay bilang isang Kristiyano? Nakikita ba si Kristo sa iyong buhay bilang isang Kristiyano? Hindi ibig sabihin pumasok ka sa church, Kristiyano ka na. O tagasunod ka na ng Kristo. Hindi ibig sabihin pumunta ka sa church, kaya sabi ng ibang mananampalataya, o hindi mananampalataya, sabi na, hindi naman lahat ng pumapasok sa simbahan ay totoong Kristiyano. Masakit din isipin yun, tayong mga nagsisimba, o tayong mga tinatawag nating nagkiklim ng mga Kristiyano. But still, we need to pray for them. Still, we need to love them. Right? Amen. So, ang unang rason or the first reason to love one another as a Christian or as a followers of the Lord Jesus Christ, because loving one another reflect Christ in our lives. Kaya po kapag nagmahalan po ang bawat isa, ang nakikita o nagre-reflect si Kristo sa ating mga buhay. Ibig sabihin, kapag nag-away-away na po ang bawat isa, ang nagre-reflect ay si evil sa ating mga, or ang si Satanas sa ating mga buhay. Ayun po ang logic nun, di ba? So kapag ang nag-iilaw sa ating mga buhay ay si Kristo, ibig sabihin, tayo po'y nagmamahalan ang bawat isa. Amen. Kapag nagmamahalan na sinabi mo, love one another, kailangan andun yung pagtutulungan, pagdadamayan, pagsasakitan. Di ba? Kung ano yung problema ng isa, dapat kang tumulong. Kung may tutulong ka, kasi si Jesus Christ, kung sinasabi mong nagre-reflect ng si Kristo sa iyong buhay, kaya mo ring mahalin ang iyong kapitbahay na kahit pangit ang ugali. Kapag si Kristo ay nagre-reflect sa iyong buhay, ibig sabihin kaya mo ring mahalin ang umaaway sa iyo at sumisira sa iyo. Amen. Ganyan. To prove that we are a followers of the Lord Jesus Christ. So the second reason to love one another, because loving one another is an evidence of Christianity. Yung pagmamahalan po pala ng bawat isa, ito yung ebidensya na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Anong sabi sa verse 35? By this all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Ang ganda ng pagkakasabi ni John, di ba? Makikita ng lahat ng tao, sabi niya, na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay nagmamahalan. Wow. Kung kanina, kapag tayo ay nagmamahalan, nagre-reflect
ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, ngayon naman, kung tayo po ay nagmamahalan, makikilala at makikita daw ng buong sanlibutan na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Loving one another is an evidence of Christianity. Hindi mo na pwedeng magsuot ng mga verses na may mga verses ang damit mo, na I am a Christian. Hindi mo na kailangan magsuot ng mga verses na Kristiyano ka. Dahil kahit yung hindi mananampalataya, kayang magsuot niyan. Amen. Hindi mo na kailangan mag-post sa social media ng mga Bible quotes or quotation or Bible verses in the social media na mapapatunayan na Kristiyano ka. No. That is not the gauge of being a Christian. Ang mga nagpo-post ng mga verses, mga encouraging messages in the social media, that is not the gauge. Hindi po yan yung sukatan na ang isang tao ay Kristiyano na. Tagasunod na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, loving one another is an evidence of Christianity. Yan. Kaya ang sabi niya diyan, by this all, in verse 34, all people will know that you are my disciple if you love one another. Makikita ng sanlibutan o makikita ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad, aking mga tagasunod kung kayo po ay nagmamahalan ng bawat isa. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Hindi mo na kailangan Kristiyano, sabihin Kristiyano ka. Hindi mo na kailangan ipangalandakan Kristiyano ka at magdamit ka ng I am a Christian. Magdamit ka ng mga Bible verses. Mag-quote ka sa Bible at i-post mo sa social media. No. Dahil lahat ng tao kayang gawin yan. Lahat ng tao kayang gawin yan. Kahit yung mga taong hindi pumapasok sa simbahan, kahit yung mga taong hindi naniniwala, nagpo-post pa rin sila to encourage people. But, hindi po yun yung ebidensya na Kristiyano ka. Di ba? So, ano bang ibig sabihin ng ebidensya or evidence? Evidence is an outward sign. Ito yung pruweba na Kristiyano ka, outward sign. Ang ibig sabihin niyan, that is a visible kind of love. Yung nakikita. Di ba? Nakikita. Visible. Kapag nakita mong nagtutulungan sila, ibig sabihin, visible. Nakikita na andun yung love. Amen. Yan yung outward sign. Yan yung ebidensya na Kristiyano po ang isang tao. So, loving others is not how we become a Christian. Tingnan nyo ha. Loving others is not how we become a Christian. Totoo po yan. But loving others is the evidence that we are a Christian. Kasi mahirap magmahal. Lalo na yung sinasabi dyan na love your enemies, di ba? Love those who persecute you and pray for them. Mahirap, di ba? Because we Christian are different from the world. Iba tayo. Dapat hindi tayo pumarihas. Hallelujah. Ano ba sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Whoever says he is in the light and hates his brother is still in the darkness. Di ba? Ang sino mang taong ang nagsasabing sib na siya, Kristiyano na siya, pero galit siya sa kanyang mga kapatid o kapatiran o sa ibang tao, he is a liar, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Sinungaling yung taong yan. Sinungaling yan. Na kapag sinasabi niyang Kristiyano siya, pero hindi niya kayang mahalin yung mga kanyang kapatiran. Hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapitbahay na kahit pangit ang ugali. Sinungaling pa rin yan.
Ginagantihan pa rin niya yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kanya. Sinungaling pa rin yan. Diba? Ang sabi ng Bible, whoever says he is in the light and hates his brother, he is still in the darkness. O, diba? So the mark of a genuine followers of Christ is that she or he love fellow Christians or even unbelievers and has no room for hatred. Wow! Walang sama ng loob. Dapat lagi. Dahil kapag may sama ka ng loob sa isang tao, nawawala po yung love. And that's why the mark of a genuine followers of Christ is that he or she love fellow Christians, even unbelievers, has no hatred in his heart. Diba? Wag nating gayahin si Cain na sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 12. Ano ba sinabi sa 1 John chapter 3 verse 12? We should not be like Cain, who was at the eve of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother is righteous. Minsan ganun eh. Yung sinisiraan, yun pala yung mas maayos. At yung naninira, yun ang pangit. Ay, ganyan si Cain, di ba? Nakita nyo si Cain, mga kapatid, dahil sa inggit sa kanyang kapatid, pinatay niya, minarder niya. Dapat tayong mga Kristiyano, dapat tayong mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, huwag nating marderin ang mga kaparehas nating Kristiyano. Masakit man sabihin, mga kapatid, that sometimes we are sidetracked by the influence of the enemy. Na kahit nasusubok yung pagiging Kristiyano natin, because of our human reaction, because of our sinful nature, sometimes we do like Cain. We do like Cain. We murder our brothers and sisters in Christ. We murder them in the sense that sinisiraan natin sila. Chinichismis natin sila. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, ang sabi po ni Jesus kanina, love your enemies. Pray for those who persecute you. Beloved brethren, loving one another is an evidence of Christianity. Yung pagmamahalan ng bawat isa, pagtutulungan ng bawat isa, ito po yung nagpapatunay na tayo po yung mga alagad at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung wala na po yung pagmamahalan, wala na po yung pagtutulungan, ibig sabihin, we are not a Christian. We are not a followers of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Totoo po yan, mga kapatid. Sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Madali lang kasi magsabing mahal mo ang isang tao eh. Madali lang. Oh, mahal kita, I love you, sister. Napakasimple lang. But deep inside your heart, pag nakatalikod, asan yung pagmamahal? Diba? Sa umagang ito, mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. The two reasons to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ. First, reflect
Because loving one another reflect Christ in our lives. Ibig sabihin, kapag po tayo ay nagmamahalan, nagtutulungan, at nagdadamayan, ang nakikita o nagre-reflect po ang buhay natin ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil lahat po ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo ay beyond. Alam niyo po ba bakit? Jesus Christ loved us even we are still as sinners. And that's why yung command niya puro love one another, love your enemy, love your neighbor as you love yourself. Kung gaano mo kamahalang yung sarili, sabi niya, ganun din dapat ang pagmamahal mo sa iyong kapitbahay. May nagtanong nga sa kanya, di ba? Who is my neighbor? Ang sabi ng isang parisyo. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang taong nangangailangan ng tulong. He gave the parable of the Samaritan. Right? Ibig sabihin ng mga taong kailangan, in need of help, in need of love. They are our neighbors. Dapat hindi natin pinipili ang ating mga tinutulungan. Dapat hindi natin pinipili ang ating mga tinutulungan. So, loving one another is an evidence of Christianity. So, kapag sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, patunayan mo sa pagmamahal na kahit i-chismis ka ng ibang tao, na kahit sirain ka ng ibang tao, na kahit awayin ka ng mga tao, pray for them. Love them. Love them. That is an evidence of Christianity. Yung pagmamahal mo sa kanila, na kahit anong ginagawa nila sa iyo, but in return, you still love them. You still praying for them for their good. Not cursing them. That is the evidence of loving one another as a Christian. I encourage all of us that bear this message from the Lord. Kung nakakaramdam ka ng hindi pagmamahal sa iyong kapananampalataya dahil marami siyang ginawang hindi maganda sa iyo, nail it to the Lord. Kung nakakaramdam ka ng mga bagay-bagay na paninira sa iyong kapwa mananampalataya o sa ibang tao, nail it to the Lord. Kung nakakaramdam ka na sinisiraan ka ng ibang tao, yung iyong kapitbahay, kasama mo sa bahay, kasama mo sa kwarto, kasama mo sa trabaho, kapamilya mo, nail it to the Lord. Pray for the Lord. Dahil alam lahat ng Diyos ang nangyayari. Ang sabi naman ng Diyos, vengeance is mine. Huwag kang gumanti dahil ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Dapat walang Kristiyanong gumaganti. This is my prayer. And this is my encouragement. Wag po kayong gumaganti. Kapag may mga taong naninira sa inyo. Kapag may mga taong inagrabyado kayo, huwag kayong gumanti. Pasakamay nyo sa Panginoon. Still show love with them. Pray for them. Panginoong Jesucristo niya, sabi niya, love your enemies. Right? Yung kaparehas mong Kristiyano, hindi mo kayang mahalin. Paano mo mamahalin yung kaaway mo? Right? Paano mo mamahalin ang kaaway mo kung hindi mo kayang mahalin ang kaparehas mong Kristiyano? Pastor, grabe naman kasi siya. Lagi niya akong sinisiraan. Lagi niya akong kinikismis. Alam niyo po ba na si Cain, dahil sa inggit, minarder niya ang kanyang kapatid. Nung sinabi ko sa inyo kanina. Inggit, silos, lahat yan, sisira sa ating mga kaisipan. At nakakagawa tayo ng hindi maganda. So, sa umagang ito mga kapatid, sana po may natutunan ng bawat isa. Magmahalan po ang bawat isa. Magtulungan po ang bawat isa. Alam niyo, pandemic na po ngayon. Marami na pong problemang hinaharap. Hindi na po ito yung panahon para tayo po ay hindi magkaisa at magmahalan. Ito po yung panahon na para tayo ay magkaisa para dumulog sa Panginoon.
Ito yung time para ipakita natin yung pagiging Kristiyano natin na magmahalan tayo. Nasa in time of pandemic, andun yung pagtutulungan at pagdadamayan. Hindi ito yung time na pagbabangayan. Hindi ito yung time na tayo ay magkanya-kanya. Bagkus ito yung time na dapat tayo ay magyakapan. Tulungan ang bawat isa dahil sa pagmamahal. Dahil ang sitwasyon ngayon ay hindi maganda. Hindi na po ito yung time para tayo magkaroon ng iringan. Hindi na po ito yung time para tayo magkaroon ng kanya-kanyang perception. Ito po yung time para po tayo ay mag-angatan sa bawat isa. Magbigayan ng bawat isa. Magdamayan ng bawat isa. At ang sabi diyan, kung kayo ay nagmamahalan, kung kayo ay nagtutulungan, kung kayo ay nagdadamayan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 35, chapter 13 of John, sabi niya, you are my disciple. Totoong kayo ay sumusunod sa akin. Totoong kayo ay Kristiyano, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. And that's why this is the time to prove our love to somebody or someone else. Hallelujah. Hallelujah. Masakit man pong isipin, mga kapatid, that sometimes, sinasabi ko po sa inyo, we are sidetracked by the enemy. Minsan nawawala po yung love natin sa ating mga kasamaan sa church, kasamaan sa trabaho, sa pamilya, kasamaan sa bahay. Because nawawala po yung apoy ng ating pananampalataya. Nawawala po yung apoy, yung eagerness natin na makasama ang Panginoon sa ating mga buhay. But if we apply the word of the Lord sa ating mga buhay, to love one another, magmahalan po ang bawat isa, magtulungan po ang bawat isa. Wala tayong mapapala kapag tayo po'y nagbabangayan. Wala po tayong mapapala kapag tayo ay nakikipag-away. Wala po tayong mapapala kapag tayo ay pinaandar natin yung mga pride natin. Nothing, mga kapatid. Wala. May stress ka lang. But, if you freed from this and still love them, release everything, love. Exercise to love one another. Exercise to show love, to show respect. Amen. Dahil kapag na-exercise po natin yung kahit anong gawin ng ibang tao sa atin, mamahalin pa rin natin sila. Honestly speaking, yan po ang isang mahirap na gawin. But we need to do it. Ako, by experience, marami na po akong napagdaanan sa kanya. Marami na po akong napagdaanan sa kanya. Paninira, lahat na ng klase na pagdaanan ko na po. But still, I acknowledge the Lord. I give to the Lord. But still, sa Lord ko lang binibigay lahat. Dahil alam ko, the Lord will bless a true heart. Pagpapalain po tayo ng Panginoon if we apply to love one another. Makikita naman yan sa resulta sa ating mga buhay. That's why, beloved brethren, I share to you the two reason to love one another as a followers of the Lord Jesus Christ. Una, because loving one another reflect Christ in our lives. Pangalawa, because loving one another is an evidence of Christianity. Yan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, kapag po tayo nagmahalan, nagtutulungan at nagdadamayan, makikilala ng buong mundo o ng sanlibutan na tayo po'y kanyang mga alagad. No need to wear I'm a Christian versus Bible verses. No need to post Bible verses in the social media. People will know that you are a followers of the Lord Jesus Christ. Sana po may natutunan po ang bawat isa sa umagang ito at sana po hindi lamang po natin natutunan, sana bagkos i-apply po natin sa ating mga buhay. Let us pray. Hallelujah.
Thank you, Heavenly Father, once again to remind us the word to love one another. It is hard sometimes, oh God, to apply it because of our pride, oh God. But we pray for you, Father God, that Lord, these words of yours na napakinggan po natin, napakinggan po namin, Panginoon, sana po, Panginoon, mai-apply namin sa aming mga buhay. Yung kagaya, yung pagmamahal na ginawa mo po sa amin, na kahit po kami makasalanan, na kahit po kami ay masama noon, na kahit po kami ay hindi magandang pagkatao, ano man po yung pinagdaanan namin na hindi magaganda sa aming mga buhay, Lord, you still love us. Na kahit po kami ay taong masasama, Lord, you still love us, oh God. At ang sabi mo, Panginoon, we need also to love each other. Kung gaano mo kami minahal, ganun din dapat ang i-apply namin sa ibang tao, Panginoon. Sana po, Panginoon, tulungan mo kami may-apply sa aming mga buhay. Help us, Lord, na may-apply namin sa aming mga buhay ang mga salitang napakinggan po namin, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na mahirap minsan na kapag nasaktan kami, Panginoon, Lord, minsan nagpre-prevail yung human nature namin. Minsan nagpre-prevail yung sinful nature namin, Panginoon. But Lord, please help us through your Holy Spirit, through your presence, O God, that makakayanan po naming mahalin even our enemies, our neighbor, our friends, our fellow believers, even unbelievers, O God, even those people who persecute us, O God. Please help us, Lord God, and forgive all our iniquities, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan na hindi namin nagagawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Dahil po sa aming mga pride. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, and we are continually praying, O God, sa mga taong may mga sakit, mga infected ng COVID-19 na ito, Panginoon, Lord. Please release the blessing. Release the healing power, O God, with them. In Jesus' name. At sana po, matuldukan mo na po ang virus na ito, Panginoon. In Jesus' name. At patuloy rin po namin itinataas, Panginoon, ang mga walang trabaho, Panginoon, na sana po makahanap sila ng trabaho, Panginoon, in Jesus' name. Yung mga taong naghanap ng trabaho, Lord God, sa oras ng pandemic na ito, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Tulungan mo silang makasumpong ng trabaho. Hallelujah. Alam po namin na ikaw yung Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak, Panginoon. Yung mga tao, Panginoon, may nararamdaman na hindi maganda, in Jesus' name. Nangangailangan ng physical, Panginoon, na assistance, ay ng financial na assistance, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Release blessing with them. Touch somebody to help them, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa paggabay mo sa ministry na ito, Panginoon. We pray even for our vineyard, for the church, O God. Thank you, Lord God. Dahil blinibless mo pa rin kami, Panginoon. Truly that your words, truly that your promises, O God, ay mga totoo, Panginoon. Hindi po nagbabago. That even in time of pandemic, you bless us, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, sa lahat po ng nakisama at nakipanood po sa amin, Panginoon, Lord, we pray with them to guide their life, to protect their life. Hallelujah. Ilayo mo sila sa disgrasya, protektahan mo sila kung anumang klaseng virus, Panginoon, in Jesus' name. At Lord, bless their families, oh God. Bless their job. Bless the source of their income, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. For the wonderful opportunity, for the privilege to worship your name, na kahit magkalayo-layo po ang bawat isa, Panginoon, ay naramdaman po namin ang iyong presensya. Naramdaman po namin ang iyong yakap sa aming mga buhay. Thank you so much, dear Father God. Hallelujah. Thank you so much.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ulitin ko po mga kapatid, magbibigay po tayo ng further instruction kapag okay na po ang personal gatherings mga kapatid. Kasi ako naman, every time, tinatanong ko naman doon po sa aming trabaho, kung okay na po yung physical gatherings po sa aking amo, doon sa office po namin, tinatanong ko kung pwede na pong mag-physical gathering. Sabi nila, pastor, sabi nila sa akin, ka muna, steady muna kasi mahal po yung fine. Ang sabi nila mga kapatid ng aking mga katrabaho. Kaya ay ang aking sa amo po namin. Kaya po, hintay-hintay lang po kayo ng further notice sa instruction kung pwede na po at i-announce po natin. Kasi ang sabi po kasi ng aking amo, mahal po kasi yung fine kapag nahuli po. And that's why we need to abide with the rules and with their laws and with their regulation about the restriction of the COVID-19 in this country, beloved brethren. So, magandang umaga po sa bawat isa. May God bless you all po. Hanggang maghapon po natin, gabayan po tayo ng Panginoon. God bless po.